Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan po sa atin at tayo po ay umabot sa mga oras na ito at magtatapos po ang ating araw sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Franklin Tina. Ngunit bago po yan, tayo po muna mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng ating opening prayer. At ngayon po, tayo na po'y dumako sa ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at protection po sa amin sa buong araw at kami po'y umabot sa mga oras na ito at muli po'y nakapakinig ng inyong banal na salita. At sa pagsisimula po ng aming pag-aaral sa gabing ito, Ama, nawa ikaw po ang magkaloob sa amin ng karunungan at katalinuhan upang mga mensahe na aming mapapakinggan ay amin pong maunawaan at tumimo na malalim sa aming puso at isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway itago niyo po sa likuran ng inyong krus upang lahat po ng namutawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa mga biyayang ipagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po manasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
At sa punto pong ito, ako na pong ibibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Magandang hapon po muli mga kapatid. So tayo po ay muling mag-aaral ng ating pong daily evening devotional, God's Amazing Grace Book, August 6. Ang ating pong pamagat ay Built in the Home. Isang napakagandang pag-aaral na kung saan tinuturo sa atin yung kahalagahan ng pagmimisyon sa loob ng tahanan. Ang ating K-text ay ating mababasa sa Book of Acts 16:31. Ang kwento po na ito ay paglalakbay po ni Pablo sa pangangaral niya ng Ebanghelyo kasama ng isang alagad. At sa panahon na to, sila ay nakulong sa Roma dahil pinalayas nila yung demonyo na sumasapi doon sa dalaga. Na kung saan ang dalaga na yun ay nanguhula ng mga pangitain, mga masamang panghuhula. At sinabi ng dalaga na yun na possess ng evil spirit na ang mga tao na to ay nangangaral ng katotohanan patungkol sa kaligtasan at sila ay mga servant ng kataas-taasang Diyos. Dahil nababagabag nga si Pablo sa babae na yon, kaya sinabihan niya na lumayas yung masamang espiritu sa kanya. At dahil nga wala nang mapakinabang ang mga hukom sa kanya, ay pinaglalatigo nila si na Pablo at ang alagad, ang isang kasama niyang alagad. At pinaghuhubaran at ikinulong, doon ipiniit sa piitan. At sa panahon na nakapiit na sila, na maawit sila ng awit ng papuri, ang mga himno, ay nakikinig sa kanila yung mga kapwa bilanggo at yung mga bantay pinto ng kulungan. At sa panahon na yun, biglang naglindol at natanggal ang kanilang mga pusas, kanilang mga ano sa paa at kamay, at nabuksan ang mga pintuan. Dahil sa takot ng nagbabantay na feeling niya nakawala na ang mga preso, ang mga bilanggo na kanilang ibinilanggo. Dahil sa takot na siya ay maparusahan, gusto niyang magpakamatay. At sabi ni Pablo, huwag mong gawin iyan, kami ay narito. At ang sabi ng bantay pinto na yon, ano ang gagawin ko upang magtamo ng kaligtasan? Sabi niya, ito sa Acts 16:31, ang sinabi ni Pablo sa bantay pinto, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Ito po yung sinabi ni Pablo sa bantay pinto na nagtatanong kung ano yung gagawin niya upang siya ay maligtas. So, ito pong K-text natin pong nabasa. Sa first paragraph, ang sabi ko, missionary work is to be done in the home. Here, those who have received Christ are to show what grace has done for them. So yung pagiging missionary po ay nagsisimula sa loob ng mga tahanan, sa ating pamilya, at kung atin pong natanggap ang biyaya ng Panginoon, ay atin po itong ipapakita sa loob ng tahanan. Kung paano tinanggap ng bantay pinto ang mensahe ni Pablo at ng isang alagad, ang nangyari kasi noon ay pumaroon sa tahanan ng bantay pinto at binautismuhan sila at sila ay sumampalataya. Pati ang kanyang mga anak nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon sa katauhan nila Pablo at ng mga alagad. Ganito rin po yung kailangan nating maipakita sa loob ng tahanan, yung biyaya ng Panginoon sa ating pamilya. A divine influence controls the true believer in Christ, and this influence makes itself felt throughout the home and is favorable for the perfection of the character of all in the home.
Ito po yung sinasabi sa atin na kailangang mag-control sa ating mga pamumuhay. Kasi kung ito yung mangunguna sa loob ng tahanan, ay matututunan ng ating buong pamilya na gawin din yung kalooban ng Diyos. Unang-una yung nanay at tatay ang gagawa nito at susunod ang mga anak. At mauunawaan ng mga anak yung uh, influensya ng banal na espiritu at sila ay susunod din sa kung ano yung ginagawa ng kanilang mga magulang para sa perfection ng Christian character. Next po, next paragraph. Sabi dito, the church needs all the cultivated spiritual force which can be obtained, that all and especially the younger members of the Lord's family may be carefully guarded. Kaya yung turo sa atin na simula sa bata, turuan natin sila, ang pagtuturo ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay. It is loudest sermon in the house, yung ating pamumuhay bilang mga matatanda sa loob ng tahanan. Kaya yung mga younger members of our family ay matuturuan natin sila sa pamamagitan nun. At mas madali ngang hubugin yung mga bata kaysa matatanda. Kung nagnanais tayo na magligtas ng mga kaluluwa sa labas, sabi sa atin, unahin natin sa loob. Ang mga manliit na bata ay madaling matuto kumpara sa mga matatanda na natuturuan natin. Mas madaling gumawa ng matibay at matapang na tao pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata kaysa sa matanda na. Kasi sa edad nilang ganon ay nagkakaroon sila ng development at yun ang natatatak sa kanilang mga isip kung ano yung kanilang pinalalakihan at hindi nga nila yung makakalimutan hanggang sila ay tumanda. The truth live at home makes itself felt in disinterested labor abroad. He who lives Christianity in the home will be a bright and shining light everywhere. Ito po yung isa sa napakaganda na nagiging liwanag ang bawat isang membro ng pamilya sa labas dahil ito yung nade-develop sa loob. Kung ang Panginoon ay nabubuhay sa atin sa loob ng tahanan, ito rin ang maibibigay natin sa iba. Sa ating mga kapitbahay, mga kaklase, mga katrabaho, at sa ating mga nakakasalamuha araw-araw. Diba? Kasi kapag nahubog ka sa loob ng tahanan, paglabas mo ng tahanan, iba-ibang pag-uugali ang sasalubong sa iyo. Iba-ibang uh, iba-ibang yung tempo ng pag-iisip ng tao. Kaya kung ikaw ay grounded sa truth at kung ikaw ay nahubog sa loob ng tahanan habang bata ka pa, paglabas mo, imbis na madadala ka sa kanila, yung natutunan mo sa loob ng tahanan, na kung saan ito yung kalooban ng Panginoon, yun din yung maibibigay mo sa kanila. At ma-adapt din nila yon. Kasi kung hindi nila ma-adapt yun, lalayo sila. Kasi sabi sa atin, kung ano yung kasama mo, magiging ganun ka rin. No, kaya sana tayo ang maging liwanag sa kanila at nagsisimula nga ito sa mga bata sa loob ng tahanan. Next po. God wants the children and youth to join the Lord's army. They must be trained to resist temptation and to fight the good fight of faith. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin na yung mga bata yung makisama, makisali, maging mga sundalo ng Diyos. At kailangan natin silang turuan na mapanagumpayan ang mga tukso at pagsubok at makipaglaban ng mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya para sa buhay na ito. Kaya nga yung example sa atin, turuan natin sila maging sundalo ng Panginoon kasi yung mga sundalo sa sanlibutan ito, nagtitrain sila, nagkakaroon sila ng matinding self-denial at preparasyon. So ganun din sa mga bata na nais ng Diyos na maging kanyang mga sundalo. Kailangan ng self-control, kailangan ng training, at yung pananagumpay sa training na ito.
pakipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban ng ating pananampalataya. Direct their minds to Jesus as soon as they can comprehend your lessons in simple words, easy to be understood. Ang Panginoon, nung siya ay nangaral dito sa lupa, ang kanyang salita ay naiintindihan ng kahit maliit na bata hanggang sa mga matatanda. Kahit yung walang pinag-aralan at yung may mga pinag-aralan. So, ang sabi sa atin, ang kanilang mga pag-iisip ay i-direct natin sa Panginoon. No? At pagsalitaan natin sila ng mga simpleng pananalita na mauunawaan nila. Mahalaga yung Bible story, yung kwento ng kung ano yung lingwahe na alam nila, yun ating sasabihin sa kanila. No? Mas mahalaga na maintindihan nila yung mga karakter, yung kwento sa pamamagitan ng simpleng salita na nauunawaan nila. No? Yung sabi nga sa atin, yung easy to be understood. At ang sabi sa atin, huwag yung mga harsh na pananalita. Kapag ang isang bata, ang sabi sa atin ng propetisa, nagkamali, isang bisis, pangalawang bisis, pangatlong bisis, huwag natin silang sasabihan na parang yung magsasalita tayo ng sakit na salita sa kanila. Hindi ka naman natututo, paulit-ulit na lang yan. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Noon, nung hindi pa alam ng mga magulang natin yung katotohanan na ganito, siyempre, ganun yung naririnig natin noon. Pero habang tayo ay patuloy na nag-i-steps sa tiwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon, unti-unti tayong magbago. Baguhin natin yung ating pamamaraan ayon sa pamamaraan na nais ng Diyos sa atin. Kapag nagkamali ang bata, isa, dalawa, tatlong bisis, huwag natin sisigawan, huwag nating masabihan, tigas-tigas talaga ng ulo mo. Paninindigan nila yun hanggang sila ay lumaki. Huwag natin. Sabihin natin na bigyan natin ng nanalita na mag-i-encourage sa kanila para sila ay gumawa ng tama at gumawa ng best, gawin nila yung best nila para maging successful yung kanilang ginagawa. Halimbawa, sa paghuhugas ng plato, paglilinis ng bahay, pag-aayos ng kanilang mga laruan, bigyan natin sila ng mga pananalita na magkakaroon ng encouragement sa kanila para gawin nila yung best nila. Okay lang yan. Minsan lang naman yan. Sa susunod, mas galingan mo pa. At kapag naman sila ay nakagawa ng mabuti, i-acknowledge natin yung kanilang ginagawa. Yung tignan natin yung magandang resulta ng kanilang ginagawa. Para lalo pa silang ma-encourage na gumawa ng bagay na mabuti. Yun po yung payo sa atin. At ang sabi pa dito, sabi sa atin, teach them self-control, teach them to begin the work, teach them to begin the work of overcoming when young, and they will receive the precious help that Jesus can and will give, connected with prayerful efforts of parents. Share them with encouraging words for the battles they fight in resisting temptation and coming up conquerors through grace given them of Jesus Christ. Ito rin isa sa mga kailangan natin gawin at ipaunawa sa mga bata. Nananalangin tayo para sa kanila, para yung mga bata ay makapanagumpay sa kanilang mga ginagawa at bigyan natin sila ng mga encouraging words para sa makagawa ng mabuti at magawa nila kung ano yung nararapat para sa kanilang edad, para sa kanilang kakayanan. No? Na makapanagumpay sila sa mga tukso at ang sabihin natin sa kanila na tinutulungan tayo ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay nakakapanagumpay. Ito po yung ating dapat na ituturo sa mga bata. No, kahit saan sila pumunta, baon-baon nila yung salitang ito, yung sinasalita sa kanila na mayroon silang pagtitiwala sa ating Panginoon. No, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kakayanin ko to kasi nakaya ko na ito sa loob ng tahanan. Next po. Ang sabi pa dito, the harmony of the domestic circle is often broken by a hasty word and abusive language. Kaya nga ingatan natin yung mga salita na hindi naman nagbibigay ng mabuti
sa kanilang pag-iisip. Huwag nating sisigaw-sigawan. No? Ang nanay ang palagi nakakasama ng mga anak sa loob ng tahanan. Sila yung kinakailangang magturo ng tamang pananalita, ng tamang pag-uugali sa kanilang mga anak. Tatay ay lumalabas yan, naghahanap buhay. Pero yung nanay, sila po yung dapat na mag-train sa kanilang sarili na gawin yung mga bagay na nais ng Diyos upang ang ating mga anak ay hindi natin mapagsabihan ng mga masasamang salita, ng mga lingwahe na hindi kaaya-aya. Diba? Hindi naman siguro lahat, pero may mga nanay na kapag ang anak nagkamali, kung ano-ano nang sinasabi, kaya ang tumatatak sa isip ng bata, kung ano yung sinasabi mo. Sabihin natin na ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Yun ang tatatak sa isip ng bata kapag palagi natin sinasabi yung ganun. Hindi ka talaga natututo. Tatatak yung sa isip ng bata. Pero kung sasabihin natin sa bata na okay lang yan, sa sunod, galingan mo, huwag ka nang papakulit kasi sabi ni Jesus, igalang natin ang ating mga magulang, sabi sa pang-5 utos at sa Ephesians 6, verse 2, bibigyan natin sila ng mga pananalita na mai-encourage sila na gumawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti. Wag sa loob ng tahanan, wag sanang marinig sa tahanan ng isang nag-aangking Kristiyano yung mga salita na hindi nararapat. No, yung parang antitigas ng mga pananalita. Bata lang ang kausap natin. How much bitterer it left unsaid. One smile of pleasure, one peaceful, approving word spoken in the spirit of meekness would be a power to soothe, to comfort, and to bless. No? Mas mabuti na wag na tayo magsalita. Kaysa sabihan natin sila ng tigas ng ulo mo, hindi ka talaga natututo, hindi ko alam, mana ka talaga sa ganito, sa ganyan. Mga ganun na yung sinasabi, no? Habang lumalaki yung bata, tumatatak yan sa isip nila. Pagkos, ngitian natin sila, magbigay tayo ng kapayapaan sa kanilang mga puso. At sabi ko sa atin, yung approving words spoken in the spirit of meekness, kababaan. Ito daw ay would be a power to soothe, to comfort, and to bless our little one. No? Ito yung kinakailangan maging pag-uugali ng nanay at ng tatay sa loob ng tahanan. No? Kaya kung mapapansin natin ngayon sa panahong ito, may mga bata na nagmumura. Ilang taon pa lang, 10 taon, 8 taon. Hindi nila kasalanan yun. Kasalanan yun ng mga magulang nila. Kasi yun yung naririnig. Naririnig pa natin yung mga bata, nilulutong magmura, no? Dahil sa mga magulang. No, ganun din yung kanilang ginagawa. Kala nila, nakaganti sila sa kanilang sinasabihan, pero awawa ang anak nila. Dahil ganun yung naririnig, yun yung matutunan nila. Kaya nga, napakahalaga yung 22 verse 6. No, na sinalita ng ating propeta. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Train natin sila sa daan na kanilang dapat na akalan. Many excuse their hasty words and passionate tempers by saying, I am sensitive, I have a hasty temper. This will never heal the wounds made by hasty, passionate word. So, wag nating sabihin na ito na yung kinalakihan namin, ito na yung nature namin, environment na namin ito, ugali ko na to, hindi mo na ako mababago. Sensitive ako. Ganito na ako, maliit lang ang pasensya ko. Huwag talaga natin sasabihin yan. Kasi sinasabi natin na hindi tayo kayang baguhin ng Panginoon kapag sinasabi natin ang mga bagay na yan. Hindi ito makakagamot sa sugat na ibinigay natin sa kanila. Bagkos, tatatak lang sa isip nila yon, hindi kayang gawin ng Panginoon na baguhin ang isang tao.
Lalo't kung nag-aangkin tayong Kristiyano. Tapos ganito yung ating mga pananalita. The natural man must die, and the new man, Christ Jesus, takes possession of the soul. You may show by your life what the power and grace of God can do in transforming the natural man into a spiritual man in Christ Jesus. No? Kailangang mamatay ang sarili at mabuhay si Kristo sa atin. Ipakita natin sa ating pamumuhay yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na nagpapabago sa natural na kahinaan ng tao na ito patungkol sa pag-uugali. Mula sa carnal into a spiritual man in Christ Jesus. Kaya kapag tayo ay nabago, hindi lang natin ma-influensya ng buong pamilya natin sa loob ng tahanan, ating mga magulang, ating mga kapatid, pati na rin yung mga nasa kapitbahay natin at yung mga nakakasama natin palagi. No? Hindi gusto ng tao na yung masama dumami. Yung gusto ng tao, yung mabuti dumami. Di ba nakasulat yan sa Kawikaan? Kapag ang bayan ay sumasama, nagbubuntong hininga ang tao. Pero kapag dumadami ang mabuti, nagagalak ang buong bayan. Diba sinabi ni Haring Solomon? Kaya kahit sabihin natin na marami ang mga makasalanan, gusto pa rin nila ng mabuti. Yung mabuting tao. Yung spiritual man in Christ Jesus. Kaya tayo na mga nag-aanging Kristiyanos, especially mga present truth believer na kinakailangang mangaral ng present truth in this generation, kailangan talaga tayong mabago. Kaya mabago ang ating pamumuhay, ang ating pag-uugali. Upang makita nila yung liwanag na nasa atin. At sila ay sumampalataya din, kagaya ng ating critics, na sumampalataya ka. At ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Next po, next slide. Okay. Ito po yung ating pag-aaral patungkol po sa bagay na yun na madama sana nila sa loob ng tahanan yung nagpapabagong impluensya ng banal na espiritu sa ating buhay, especially sa mga magulang. No? Sa huli, our home is the mission field that Christ has given to us to mission. If we live Christianity there with grace, truth, and controlled words, it makes us a bright and shining light everywhere, and it's the best protection for the next generation, for our children and children of our children. It's not about being perfect parents or perfect spouses. It's about letting Jesus transform the natural man into a spiritual man, carnal man into a spiritual man, so that influence is felt all through the house. Sa pamamagitan ng influensyang ito yung madadama nila sa loob ng tahanan. So sana po marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi nito. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Frank, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So napakaganda po ng ating napag-aralan. Ano po? Muli po tayong pinapaalalahanan kung gaano po kahalaga ang education sa loob ng tahanan. Kung gaano po kahalaga na ang gampanin ng isang magulang. So hindi po yung pagiging parent po ay hindi po bastang mag-aanak lang. Ano po? Marami pong gampanin. So ang pagiging ina po, sa nakasulat po, ay it is the highest calling ng ating Panginoon. Kaya kung hindi po natin kayang gampanan tayong mga kababaihan, ang responsibilidad na yon ay huwag po nating pasukin. Kasi nasusulat din po na ang pagiging isang magulang na wala kang alam kung paano ang maging isang magulang ay isa din pong kasalanan. Gawa ng
dahil sa pagiging walang alam natin ay nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi pala nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi pala yun akma para sa na gawin. Katulad ng sinabi ng ating tagapagsalita kanina, maraming mga batang iilang taon pa lang pero ang lulutong na kumagmura. So parang ikaw na hindi ka nasanay sa ganong um, kalagayan, parang magugulat ka na. Lah, parang, ba't ganun? Ba't ang ano niya, parang hindi pa siya marunong magsalita, pero marunong na siya magmura. So, maraming ganong mga bata sa panahon natin ngayon. At, yun nga po, hindi po natin pwedeng idahilan na ganito yung nakasanayan namin or ganito yung kinalakihan namin. So kung nakikita po natin na hindi po siya maganda or hindi po tama, kailangan pong gumawa tayo ng paraan upang baguhin yung sinasabi nating nakasanayan natin. So habang nabubuhay po tayo dito sa sanlibutan, there are many things that we need to learn at many more na kailangan nating i-unlearn. At gaya nga din po ng sinabi ng ating tagapagsalita kanina, na wag nating tayo ay yung mga magulang, yung mga magulang ay kailangan na maging maingat din po sila sa mga sinasabi nila kasi yung utak po ng isang bata ay parang empty vessel na kung ano po yung naririnig ay nare-retain po yon sa utak ng isang bata. Kaya maingat po tayo na wag tayong makapagsalita ng masasamang salita lalo na kapag konting pagkakamali lang ng bata ay nataas agad ng ang boses natin, parang um, yung bata ay hindi na siya gagawa dahil mahal niya yung magulang, gagawa siya dahil sa takot na baka magalitan. So, instead of kaya siya sumusunod dahil mahal niya ang kanyang magulang, siya ay sumusunod dahil sa takot. So, pakaisipin po natin na hindi po ganon yung kalooban ng ating Panginoon. So, ang sabi niya nga po, di ba po, if you love me, keep my commandments. So, ganon din po sa isang anak sa kanyang magulang. At magagawa lang po natin yon kung ang ating mga magulang po ay, sila po ay natuto din. Sila po ay nakapagbasa ng salita ng Panginoon kung paano po ang maging isang magulang. So, para po sa mga katulad kong kabataan ay kung nag-iisip po kayong bumuo ng pamilya, pakaisipin po natin palagi na hindi po basta-basta ang pagiging isang magulang. So wag po tayong papasok sa isang sitwasyon na alam nating hindi natin kayang labasan. So ini-encourage ko po ang bawat isa po sa atin na basahin po yung sulat ni Miss Ellen White na The Adventist Home, yung Messages to Young People, upang makapag-isip-isip po tayo kung ano po talaga yung gusto natin gawin sa buhay. At ngayon po, tayo na po dumako sa ating closing song. At susundan naman po yan ang closing prayer ng ating pong tagapagsalita sa gabing ito.
Tayo Brother. pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa kaitaasan po kayo ng mga langit. Muli po kaming pumupuri at nagpapasalamat sa inyo pong banal na pangalan. Ito po kami naniliklohod, nagpapakumbaba. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin kung kami ay nasumpungan na nagkulang at nagkasala sa inyo pong harapan. Amin pong dalangin na ang amin pong pinag-aralan ay amin pong dalahin sa aming araw-araw na pamumuhay at lalo't higit patuloy niyo pong ipaalala sa bawat magulang ang kahalagahan ng pagtuturo ng tama bilang isang Kristiyano sa kanilang mga anak. Subaybayan niyo po at ingatan ang bawat bata sa kanilang mga napapakinggan at nawa lumaki sila na ang kanilang impluwensya ay mabuti. At tulungan niyo rin po ang bawat bata na sila po ay maging Kristiyano at inyo pong maging sundalo na magiging liwanag sa kanilang mga nakakasama sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At lalo't higit, bigyan ng katalinuhan ng mga magulang na siyang magtuturo sa kanilang mga anak. Bigyan nawa ng kasipagan sa pag-aaral ng mga bagay patungkol sa pamilya, lalo't higit ang nanay sa loob ng tahanan. Dadalangin namin ang aming pagtatapos. Nawa naluwalhati namin kayo at nawa po ang inyo pong magpapala ay dalahin namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Amin din pong idadalangin ang amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Gabayan niyo po hanggang sa araw ng Sabat ang bawat pamilya. Dinadalangin namin ang bagay na ito at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Brother Frank, sa inyo pong pagpanguna sa atin sa gabing ito. At ganon din naman po sa mga nanood sa Facebook Live. Inaanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng gabi para po sa ating Vesper Worship. At inaanyayahan ko din po kayo na samahan kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional sa ganap na 5 a.m. So, nawa po ang lahat ng mensahe na ating napakinggan ay tumimo ng malalim sa ating puso't isipan at ating may apply sa ating mga buhay upang makita po ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.